Sa patuloy na paglago ng ating syudad, kasabay nito ang pangangailangan para sa mas maaasahang supply ng kuryente. Ngunit sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing dahilan ng power interruptions ay ang limitadong substation capacity na tinaguri ang puso ng distribution network. Ayon kay Engineer Fraser Angayan ng Benguet Electric Cooperative o BENECO, kung kulang ang kapasidad ng substation, hindi nito kayang sabayan ang demand ng konsumo, dahilan ng madalas na pagkakaroon ng brownout. Substation capacities, kasi yun yung unang i-address natin. Yung substation, ito yung pinakapuso ng ating distribution network. Kung kulang yung capacity natin, talagang mag-cause ito ng mga interruptions. Bukod sa mga substation, problema rin ng primary lines o mga pangunahing linya ng kuryente. Karamihan dito ay gawa sa bare conductors o mga linyang walang insulation na nagiging sanhi ng pagkaantala kapag nadikit sa mga sanga ng puno o iba pang bagay. Upang maiwasan ito, kasalukuyang pinapalitan ang mga backbone lines ng mga insulated wires. Isa itong long-term project na target matapos sa mga susunod na taon. Isinusulong din ng BENECO ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng advanced metering infrastructure kung saan mga intelligent devices na ang nag-aasikaso ng switching at fault detection ng walang human intervention. Dagdag pa niya, Unang panahon, si BENECO hindi capable ng ganyan, no? Yung diversion na tinatawag natin. Once na may interruption sa isang area, buong araw, interrupt ka na, hindi na pwedeng maglipatan. Improve tayo, piso na tayo, na pwede na tayong maglipat. Yun nga lang, hindi muna automatic. So, kapag nagkaroon ng interruption, nawalan ng ilaw, pero capable kaming divert, no? Pero manual nga lang, babalik ulit yung power sa isang bahay. Pag nag-normalize na lahat, babalik namin sa normal condition niya, interrupt ulit namin yung isang area, babalik ulit. Dati, whole day siguro or 8 hours silang walang kuryente. Ngayon, may patay sindi nga lang, 2 hours lang sila na interrupt. Na-lessen yung duration ng interruption. ngunit aminado ang BENECO na malaking hamon ng pondo para sa mga proyektong ito. Kasalukuyang nanggagaling ang pondo sa singil sa kuryente na may nakalaang 0.2178 pesos per kilowatt hour para sa reinvestment fund. Tinatayang aabot sa 140 milyon kada taon ang nakalikom, ngunit hindi pa rin ito sapat para pondohan ang lahat ng kailangan tulad ng mga transformer at karagdagang kagamitan. Kung bibilisan ang implementasyon ng proyekto, mangangailangan ito ng mas mataas na singil, isang sensitibong issue para sa mga consumer. Inaasahang makakamit ang mga pangunahing hakbang upang mapabuti ang serbisyo ng kuryente sa Baguio, Benguet at iba pang nasasakop nito. Ngunit para dito, kailangan ang sapat na pondo at patuloy na pagtutulungan ng mga consumer at BENECO. Ako po si Cherry Galasi ng St. Louis University nag-uulat para sa DZWT 540 Radyo Totoo.